Opo. Kinukwento ko kahapon na Attorney Powa sa mga sumusubaybay sa 2x2 na hinahanap ko talaga yung number nyo, yung contact number nyo, sapagkat ako'y humanga sa inyong pagpapresenta. Sa tingin ho natin, puspusan ho ngayon ang paghahanda ng prosecution pagkatapos yung ipinamalas nitong si Atty. Michael Powa ang kanyang husay. Diyan siya naging oral argument nilang dalawa nitong si Bugs Bunny. Dito sa video na to, naku, maging itong si Katunying. Bumilib din ho dito kay Atty. Michael Powa. Sino ba namang hindi bibilib? Mantakin nyo naman pagugulungin niya itong si Shell Joke, no? Kilalang napakahusay na abogado niya. Sa bagay, naging mahusay na abogado lang naman kasi yung Shell Jokno na yan dahil doon sa apelyido niyang Jokno at yung doon sa ngipin niyang nakaganto, di ba? Kaya lang naman yung kinilala eh. Siguro itong si Atty. Powa, hindi niya nasindak doon sa ngipin niya nakaganyan, no? Di ba? Yung iba siguro naka-oral argument nitong si Jokno, liniteral ni Jokno kaya takot sa kanya kaya lagi siyang nananalo. Hindi naman natin may kakaila. Itong si Atty. Powa medyo may pagka-Bugs Bunny din siya, di ba? Kaya hindi ho nasindak nitong si Jokno, itong si Atty. Michael Powa. Siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. At sa tingin ho natin, bukas makalawa magtatayo na ho tayo ng fans club nitong si Atty. Michael Powa. Pambihisa, sino sasali dyan? I-comment nyo sa baba kung sasali kayo sa aking bubuing fans club para dito kay Atty. Michael Powa, no? Kasi marami yung nagpapahatid ng pagsuporta dito kay Atty. Michael Powa at paghanga doon sa ipinakita niyang husay dyan sa oral argument na yan. Pakinggan ho natin itong interview niya dito kay Katunying. Defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney Powa, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry. Magandang morning din po, Katunying. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo. Kinukwento ko kahapon na Attorney Powa sa mga sumusubaybay sa 2x2 na hinahanap ko talaga yung number nyo, yung contact number nyo, sapagkat ako'y humanga sa inyong pagpapresenta. Not necessarily sang-ayon ako sa inyong posisyon, pero how you presented yourself at yung po inyong mga argumento, yung po yung kahanga-hanga at hindi naman kayo lamang, pati na rin po si Atty. Shell Jokno. Talaga si Katunying. Sige na, pati na itong si Shell Jokno kasi kawawa naman. Veteranong abogado, kilalang napakahusay. Tapos pagugulungin lang siya ng isang hindi out of nowhere eh. Atty. Michael Powa, saan ang galing yan? Hindi nga natin kilala eh. Di ba? Kilala natin. Nagkatrabaho ni VP Sara, tagapagsalita niya. Nagtrabaho bilang tagapagsalita ng DepEd o OBP. Basta kasama ni VP. Pero hindi ho natin nakitang sumulan siya sa korte o hindi galing sa kilalang pamilya. Di ba? Hindi ka Jokno. Naku, Jokno yan eh. Di ba? Pero ito, hindi ko sinasabing minaliit natin itong si Atty. Michael Powa. Ang atin lang dito hindi natin expect na ganun pala siyang makipag-oral argument. Ang husay ho, walang binabasa. Mantakin nyo, Jokno, may binabasa. Meron pa siya mga bullet na itong puntos na ito sasabihin. Kung meron siyang ganun di ba? Okay, first things first. Yan. Attorney Powa, sa mga nanonood po at nakapanood po noon at mga nakikinig naman ngayon, kayo po ba merong teleprompter noong kayo ay nagdidiskurso doon sa Senate Impeachment Court? Katunying, unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo. No? Isang karangalan, yung marinig yung mga ganong salita, lalong-lalo na galing po sa inyo, na talagang batikan at veterano na. No? Pinapakinggan po kayo, napakatagal na napakinggan. Parang nakakatanda pala yung veterano. No? Okay na po. Talagang napaka-experience na. Definitely, wala naman po tayong teleprompter. Wala po kasing ganong, una-una wala kaming ganong technology sa defense team. Pagkaba po, wala naman po kaming ganong na sinet up at I don't know kung papayagan kami mag-set up ng ganun sa Senado. Opo. So talagang yung inyo pong diskurso noon ay ano ba yun? Kinabisado nyo?
pinractice nyo? Gaano katagal, attorney? Ito po, ako lang po ito, doon sa mga observant, sigurado po ay pareho kami ng na-obserban. Go ahead po. Opo, syempre naman po, no, nag-practice din talaga tayo. Ano naman po yan, no? I think each lawyer has his or her own style, no? So, sa atin po, kasi sa totoo lang, medyo nade-distract kasi ako pag may mga, kunyari may kopya ako, no, may papel kung saan nakasulat yung sasabihin ko dahil syempre kung meron tayong papel nate-tempt tayo na tumingin sa papel at ang problema po kasi doon pag medyo nawala tayo sa timing o nawala tayo sa linya, mahirap nang hanapin, no? Mahirap nang mag-recover. That's why naging kaugalian ko lang po talaga na either kabisaduhin or may structure man lang po ako sa aking isip at doon na lang po magfo-flow dahil lalo na po pag ganyang trial, minsan kasi biglang may may interruption. Baka biglang may hindi ko kasi alam hindi ko na-expect kung ano yung mangyayari sa oral arguments. Baka may biglang magtanong at pag ganun baka ma-distract na ako at ma-discarril at mawala sa aking sabihin. That's why yun po yung nangyari. But again, po yan, personal preference po yan. In fact, nakita niyo naman po yung kay Congressman Diokno na napakaganda rin ng kanyang naging mga statements sa kanyang oral arguments, and we really have to give him that in the prosecution. Oral argument, linitiran ni tayo po, no? sa totoo lang, talagang isang malaking karangalan din po na ang naging opposing nun ay si Congressman Diokno because I really have the utmost respect for him bago pa naman nagsimula itong impeachment na ito. Opo. But of course, maliban po dun sa parang you were speaking from your heart last Wednesday, ay yung manner, yung paraan ng inyong pag-deliver na sabi ko nga po kahapon nakakatuwa na for a change ay hindi nagbabastusan yung opposing parties at malumanay. Akala ko nga ako lang nakapansin habang nanonood ako nung trial. Pero nung hindi rin siguro napigil ni Presiding Officer Chis Escudero yung kanyang sarili. Binanggit din niya yung pong kaparehong obserbasyon. Ganyan lang po ba talaga kayo, yan ba talaga ang karakter ninyo at yung paraan ninyo ng pagsasalita, attorney? Well, Katunying, sa totoo lang, tao lang tayo. So minsan, umiinit din talaga yung natin. Lalo na pag medyo talagang heated, ika nga, yung nagiging debate. Although, nangyari naman kasi siguro, para lang ma-explain ko po, syempre, naging spokesperson tayo. So, nakita ko yung importansya na maging lang tayo malumanay at huwag magpadala sa emosyon pagdating sa mga talumpati, pagdating sa mga pahayag. Pangalawa, very different po kasi yung nangyari nung Miyerkules. Yun po ay oral arguments. No? So, nabigyan tayo ng oras na may lahad lang yung ating posisyon. But syempre, pagdating naman sa trial proper, kung saan meron talagang cross-examination, direct examination, minsan kasi talaga naiiwasan na magkaroon ng medyo mainit na balitaktakan. Kaya po, in fairness to all the lawyers on both sides. Po, nauunawaan po natin yun. Attorney, as a background, kayo po ba matagal nang magkakilala ni VP Sara? Like, sabay ba kayo lumaki o pareho ba kayo eskwelahan? Pambira naman itong si Kato Ying. Ano yun? Magkababata, pambira. Hindi natin alam. Kaya nga pati itong si Kato Ying. Hindi rin siya yung tipong, saan ba nanggaling itong si Atty. Michael Powa? Kakabili po talaga, sa totoo lang. Paano po ba? Nakilala ko lang po Kato Ying, ang ating Vice Presidente noong 2022, no? Nung po ay nanalo na bilang Vice Presidente at na-appoint as DepEd Secretary. So, at that time ko lang po siya nakilala. In fact, hindi po ako kasama sa kampanya. No? Ganun, ha? Apolitical, no? Before, galing po akong GSIS. So, at ako po ay taga Manila, no? Hindi po ako taga Davao. So, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala until nung nagkahanap siya ng spokesperson nung 2022. Opo. So, eto na meron po kaming research pala dito. Kayo pa, si VP Sara ay San Sebastian nagtapos at kayo ay UP College of Law at kayo pala ay top of your class.
Matindi pala kayo sa UP College of Hindi Law. naman po, nasa loob lang po ng top 10. Opo. 9, I think. Ayun, Sinuwerte lang po talaga tayo doon, kahit sa ating mga profesor. Hindi, kayo po ay nag-apply lang na as in, hindi kayo magkakilala, nag-apply lang kayo doon sa DepEd when she was Education Secretary? Opo, hindi po kami magkakilala at all. And then, noong 2022, meron po kasing nagsabi sa akin na kakilala niya na naghahanap siya ng taong may experience sa GSIS. Dahil at that time, marami pong mga issues on teachers' loans sa GSIS. At so, naghahanap siya nung meron ng talagang experience dito sa mga teachers' loans. Kaya hinikayat ako na mag-apply. In fact, nung nag-apply ako, yun po talaga yung punto ng pag-apply ko is makatulong to bridge yung DepEd and GSIS. Pero, well, iba yung naging kapalaran natin. Nagkataon na tinanong niya ako kung okay lang sa akin na maging spokesperson na rin po. At well, sinubukan lang po natin noon, and we're still learning till this very day kung paano maging epektibo bilang isang tagapagsalita. At saka, hindi na kayo nagkahiwalay eh. Nung bumaba siya sa DepEd, kasama na niya kayo, even sa kanyang... Kasi kung mayroong problema si VP Sara, tingnan nyo naman ho ito. Iiwan siya ni Atty. Michael Pua. Kung mayroong kasalanan nitong si VP Sara, iiwan siya ni Atty. Hindi naman pala Kumbaga, itong si Atty. Pua, talagang nakita niya na mayroong paninindigan at walang ginawang mali itong si Atty. Itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Politika. Okay. Sabi ko nga po kanina, isa po sa pinakamalaking balita pa rin ngayon ay ang pinagtalunan po o yung pinagdebatihan noong pong Miyerkules. Ang banner story po ngayon ay ang statement ng spokesperson ng impeachment court, si Attorney Reggie Tonggol, at ang kanya pong sinasabi na ang corona trial daw po ang malamang na gamiting gabay ng impeachment court sa pagdidesisyon, which is pinayagang ilabas yung pong tax records ni Chief Justice Corona matapos na magbigay ng go signal sa kanya ang noon ay Pangulong Noynoy Aquino. Ano pong masasabi niyo po doon, Attorney Powa? Opo. Well, unang-una sa lahat, natural naman po na tingnan talaga yung records pagdating sa mga nangyari sa corona trial. So, naasahan po natin yan. Pangalawa, yun naman pong approval ng Pangulo ay isa talaga sa mga exceptions under the tax code kung saan pwedeng magkaroon ng disclosure on the taxpayers' information na confidential dapat. So nakikita naman natin yung punto na yan. Ang posisyon lang po natin is unang-una sa lahat, after ng corona trial, meron na rin mga naging Supreme Court decisions pagdating sa impeachment. So at meron na rin mga naging pagbabago sa mga batas. Pangalawa, yung yung approval ng President, although we recognize that as an exception, para sa atin, hindi pa rin naman natatanggal. At yun po nang sabi natin noong isang araw, because I don't want to argue based on the merits now dahil bawal po sa amin yan. So inilalahad ko lang po kung ano yung nasabi namin noong isang araw. Nasabi namin isang araw na kahit na ganun po, na may approval ng Pangulo, hindi pa rin nawawala yung requirement na dapat relevant po. Yeah. At matutukoy natin kung ano ba talaga dun sa tax records ang dapat nating makuha para maipakita or mapatunayan yung mga aligasyon ng prosecution. Yun lang naman po yung ating saloobin at yun din po yung ating posisyon nung tayo'y sumapak dun sa oral argument. Pero kung halimbawa po, halimbawa at pumayag o may approval si Pangulong Marcos sa BIR Commissioner na buksan yung tax records o yung box na, yung BIR box, pero ito po scenario lang to, hypothetical. Pero halimbawa ang desisyon ng impeachment court ay huwag itong buksan, ano ang pwedeng nakikita niyo ba yung ganung klase ng scenario? Maaari po, everything is possible kasi nga naman po yung impeachment court siya naman po talaga
may karapatan magbigay ng mga orders ukol diyan. Although nakikita natin kasi ang balakid naman sa pagbubukas ng tax record really yung confidential nature niya, no? At pinagbabawal yan ng section 270 ng ating tax code, with the exception nga ng section 71 kung saan pag ang Pangulo ang nag-utos or na buksan yan ay pwedeng buksan. Pero as tingin ko po, magiging yan din po yung magiging kumbaga issue na pagdidebatihan sa Monday, whether it be questions posed to council or pagdidebatihan din ng ating mga senator judges. So medyo mahirap lang po, no, magsabi kung mag-anticipate or mag-speculate kung ano ang gagawin ng impeachment court dito. Pero ganun pa man, ang trabaho lang po natin, may ilatag natin yung position natin sa their guidance. Okay. I'm sure na-examine nyo na rin po siguro kung ano ang laman ng kahon ng BIR box po na yan. Tapatin nyo nga po ako, meron po bang incriminating na laman yung BIR box? Kasi kaya po ganun ang tanong ko. Naalala nyo dati, nung impeachment po ni Presidente Joseph Estrada, ang naging mitya ng lahat, di ba? Naalala nyo yung envelope, yung brown envelope na nagbotohan po ang mga second envelope, nagbotohan po yung mga senador doon at siyempre inilaban ng kampo ni Presidente Erap Estrada na hindi ito dapat buksan, only to find out later na yung palang laman ng second envelope, dahil binuksan po yun, nandun po ako nung binuksan na nung nag-acting president na si Gloria Macapagal Arroyo, binuksan po out of curiosity ni noon ay Senate President Nene Pimentel. Ebe, kamukat-mukat mo, yung palang laman ng kahon, nung second envelope, imbes na maging incriminating, makakatulong pa sana kay Presidente Estrada sa kanyang defense. Hindi ko kaya ito, ang laki-laking usapin nito, parang ang dating ayaw niyong pabuksan dahil sa baka mapahama kayo. Baka nga at the end of the day, ang mangyari, makatulong pa ito sa inyo. Opo. Cousin Ying, pagpasensya niyo na po siguro ako. Although, syempre po, napag-aralan na namin yung mga bagay na yan. Hindi ko po kasi maipahayag kung sa pananaw namin ay may incriminating o wala, dahil we will delve on the merits. Yes, Baka po tayo ay ma-contempt. Dahil bawal po under Rule 18 ng impeachment court. But sa atin lang po, no, ang parati natin sinasabi, we are not here to suppress anything. Hindi naman po kami natatakot sa mga dokumento kung ano man yan. Kami po ay kumbaga confident po sa aming defense at sa aming theory of the case. Ang problema lang po dito, gusto lang namin mailahad, no, ang aming posisyon na may mga batas na nagbabawal. At hindi lang po ito para sa respondent ngayon, which is the Vice President. Para rin po ito, no, sa lahat ng impeachable officers. Kasi hindi naman po malayo na hindi ito ang huling magiging impeachment proceeding sa Pilipinas. At kailangan ma-establish natin kung hanggang saan ba, no, ang kapangyarihan ng impeachment court, lalo na kung meron tayong mga nasabi natin due process under the Constitution, but more significantly, meron tayong mga batas na mismong Kamara, no, Kongreso ang gumawa, both the Senate and the House, na nagbibigay ng tinatawag nating financial privacy rights at gumagalang sa confidentiality ng mga ganitong mga dokumento. So yun lang naman po yung ating punto. But although yung yung on the merits mismo and yung ayoko kasing naiintindihan po natin yan. Naiintindihan po natin yan. At saka naiintindihan ni Kato Nying yan siya. Sabi nga po ng mga sinundan ninyong defense lawyers nung araw, yung mga the likes of Estelito Mendoza, Serapin Cuevas, kapag ka naumpisahan wala lang tigil Parang ganoon Kung pag naumpisahan, kung saan-saan na lang pupulutin,
ang mga ebidensya na hindi naman kasama sa unang napag-usapan, etc. Well, last na lang. Ito po, ewan ko kung may nakapagtanong na sa inyo o wala pa. Pero ito na last question ko. Naniniwala po ba kayo na inosente si VP Sara? Yan. Opo. Without a doubt po, no? Without batting an eyelash, talaga pong kami po ay talagang may buong kumpiyansa at naniniwala na wala pong basehan yung mga aligasyon. Although, siyempre, yan po ay madaling sabihin pero dapat patunayan pa rin natin dito sa sinasagawang paglilitis. Opo. Attorney Michael Powa, sir, Walang pa ano. maraming salamat po. At muli, binabati ko po kayo sa inyo pong kagalingan sa oral argument. At I'm sure hindi naman yun ang last na kayo po ay mag-a-appear sa impeachment trial. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Ang hirap kasi, si Jokno, baka pagka sinabing oral argument, baka liniliteral niya, kagatan na naisip niya. Kaya, magsasalita ba? Ay, oral argument. Ay, akala ni Jokno kagatan eh. Nakaganyan na, nakaready na eh. Diba? Hindi niya alam magsasalita pala, makikipagdebate. Liniteral. Yan, Jokno yan. O, dito tayo kay ex-BSP official, dito kay Ma'am Cora Guidote, no? Kaugnay pa rin ho dyan sa nangyaring kabalbalan dyan sa Senado. 3 araw na kabalbalan. Diba? Yung impeachment na literal kabalbalan yan. Imbis na nag-iimbestiga sila sa kunyari, dangerous drugs, itong mga kawawang Pilipino na nagtatrabaho, nagugurgur sa karsada. Diba? Yung imbis na yun, imbestigahan nila. Diba? Iniimbestigahan ho nila itong kabalbalan na to diyan sa pambira talaga yung impeachment na yan. Pagpaka sinatuloy-tuloy yan. Dito tayo kay Ma'am Cora Guidote, Economist and Investor Relations Specialist. Palakpakan ho natin. Siya po mapapanood yan. Siyempre, DZAR 1026 News. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Yeah, pansin nyo mga kababayan, pagka sa bilyonaryo, pagka medyo matino-tino yung na-interview nila, nanonood tayo. Pero kadalasan ho, nasa DZAR 1026 News tayo. Kasi ho, dapat masanay na ho kayo. Dahil sa susunod na administrasyon, wala na hong kwenta lahat na mainstream media na yan. Balik SME na ho tayo. Kasi sila lang ang reliable, walang kabayas-bayas na mapagkukunan ng matinong impormasyon ngayong mga panahon. Wala ho tayong mapagkukunan. Di ba? May GMA, News 5. Anak ng tao ka, hindi mo pa piniplay yung kanila mga video, ramdam mo na yung pagkabayas nila eh. Hindi ganoon. Di ba? Pagka ganyan nag-aali siya ng mga viewers dyan. At tayo naniniwala sa 2028 election, sigurado ang mamamayagpag dyan, ang papanoorin na sambayan ng Pilipino dyan, walang iba kundi SMNI, DZAR 1026 News. Good! Actually, may pros and cons yan, no? Kasi yung impeachment, yung pro niyan ay nabibigyan ngayon ng boses ang Vice Presidente na matagal na nilang gustong tanggalin dyan. So, 2 years na yung impeachment process na yan. Yung una, hindi natuloy, no? So, kumbaga, nung time na yun, hindi pa rin nakapagsalita ng mahusay ang ating Vice Presidente kasi gusto niya, magbibigay siya ng defense niya pag sa korte na lang talaga. So, tahimik siya most of the time. Ikalawa ay yung con naman, yung negative implication nito, yung sinabi ko kanina na malabo ang succession issue kasi gustong tanggalin ng ating Pangulo at ng Congress at Senate yung ikalawang Pangulo. So, siya yung pinaka-popular ngayon, di ba? So, magtataka kayo, napakataas ng trust rating ng ating Vice Presidente kumpara sa ating Pangulo. Pero siya ngayon yung tinutugis sa impeachment na yan. Ikalawa, yung ginagastos nilang pera, I heard it's about 25 million pesos per day just on the impeachment trial. Di ko lang Doon pa lang talo na tayo pambihira. Everyday, 25 million just sa impeachment. Ano naman Petrang Gopata? Doon pa lang talo na. alam kung napag-aralan nyo po yung panibagong kontrobersya na babasa natin sa social media, yung Paxilica, na maraming mga offer, maraming mga naririnig tayong magaganda daw na may dudulot sa ating bansa. Nako, yung Kaso may mga Paxilica. Hindi pa ho natin natalakay ang Paxilica na yan. Kahit tayo ho kahit kaninong administrasyon, siguro hindi ho tayo sang-ayon dyan sa ano na yan. Dyan sa
proyekto na yan ng pamahalaan. Hindi ho tayo sang-ayon dyan sa PAC Silicon. Sino ba magbebenepisyo dyan? Diba? Ano lang ho yan, kumbaga, contingency ho ng Amerika yan dahil nga if ever na talagang kubkubin na ng China ang Taiwan, nandito na yung infrastructure na inaasahan nila. Ano yan, chip manufacturing, AI infrastructure. Kung ano man yan, dapat sa ano yan, Taiwan eh. So dito sa Southeast Asia, imbis na kung sakali magka-problema, magkaroon ng full-blown na kaguluhan dyan sa dalawang bansa na to, meron silang backup dito sa Asia, which is ang Pilipinas. At yan ang PAC Silicon. Kaya hindi ko tayo siyang ayon dyan, pambihirang bansa ito. Anong nangyari? Wala man lamang ni isang interes ng sambay ng Pilipino, tinutulak nila, puro Amerika. West Philippines, Amerika naratibo. Pati ba naman sa mga infrastructure, Amerika na naman. Hindi na nakontento sa mga EDCA. PAC Silicon na. Pambihira. Tanungan doon Yoko sa na. Yoko na sa Earth. transparency, baka sa kabuuan, lugi tayo, lalo na resources ng Pilipinas ang gagamitin. Alam niyo ba kung gaano karaming tubig ang kinukonsumo ng mga AI infrastructure na yan? Marami hong tubig ang kailangan ng mga yan. Yung mga natural resources natin, imbis na i-enjoy ng mga ordinaryong Pilipino, baka magkulangan pa ako tayo pagka itinayo yung walang yung PAC Silicon na yan. Balita, yan ba yung sa, yung sa Clark? Opo. Balita ko dyan na yung sa mga sources ko, walang nagbibigay ng proposal. Kasi nga, magulo yung policies, no? So, hindi nila maintindihan kung anong gusto ng gobyerno at saka ng Clark Development Corporation. So, parang yung mga gustong pumunta doon, ma-atras. So, yan ang Natatakot kasi next administration alam nila may balik sa kanila eh. Kahit ako naman di ako sasali sa usapan na yan, pambihira. balita ko. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero yun nga, malakas ang pagdududa ng mga tao ngayon dyan sa sinasabing proyektong yan. Opo, sa panahon po ng kasalukuyang administrasyon, mas lalo po bang tumataas yung agwat sa pagitan po ng mga mayayaman at mga masa? Oo. Di ba yung self-rated survey ng SWS, self-rated poverty survey nila, parang nandun yung sinasabi na 52% ng mga Pilipino ay rinirate nila yung sarili nila na mahirap sila. So, kumbaga, kasi nga habang walang trabaho, tumataas ang inflation, syempre lalong naghihirap ang mga tao. Hindi sila makasave, walang savings. Maski sabihin mo may trabaho ka, pero ang underemployment mo ay 12 to 15%, no? Ibig sabihin yan, karamihan, mga 8 million, tama ba? Grabe no. Ano kaya meron dito sa mga Duterte na to? Sa totoo lang nabibilib talaga ako. Segue lang ko lang, Ma'am Cora, hindi naman sa pag-ano. Yung napapaisip ako, bakit yung mga nakakasama nila, halimbawa si Tatay Digong, yan si Medialdea, yan si Attorney Delgra, Attorney Panelo, Attorney, sino pa ba yung mga prestilyosong mga abogadong nakapaligid kay Tatay Digong? Hindi ko siya iniwan. Anong meron dito sa mga Duterte na to, na kung saan pagka nagkaroon sila ng kaibigan, talagang sukdulan, hindi ko sila iniiwan. Di ba best friend ng tinuringan na pambansang best friend itong si Medialdea. Hanggang sa dahig Netherlands hindi iniyo si Tatay Digong. Ngayon itong si Attorney Michael Poa, hindi ko niya kakilala itong si VP Sara. Noong 2023 lang ho sila nagkakilala. Mataking yun. Pero ngayon hanggang sukdulan hindi ho niya iniiwan itong si VP. Tingnan niyo si Marcos Jr. Pagpasok niya, Vic Rodriguez umalis, nag-resign. Bakit? Ayaw sumali sa kalokohan eh. O ngayon, noong nagkabistuhan dito sa flood control, tinanggal si Bersamin. Lahat ng nakapaligid kay Marcos Jr. na nagdi-deteriorate ang kanilang pagkatao, ang kanilang kredibilidad, di ba kahit na abogado nawawasak si Vic Rodriguez lang nakasurvive kasi hindi talaga niya inayunan yung mga kabalbalan ng administrasyon na to eh. Gumawa pa ng libro. Yun ang matindi.
Mga siraulo kayo ha. O sige, isa-isahin ko dito mga kalokohan nyo. Ay, hindi nyo pa nabasa. O, Kingmaker, basahin nyo yung libro na yun. Hindi naman yun yung iba kasi masyado silang tinitignan yung pangalan. Huwag tingnan yung pangalan. Basahin nyo yung nakasulat doon sa libro. Malalaman nyo kung ano mga kabulbalang nangyayari sa loob ng Malacanang. At maiintindihan nyo ang estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Kung sakaling basahin nyo yung libro na yan. Mga 8 million o 6 million na Diba, nakakatuwa lang isipin na anong meron dito sa mga Duterte na to? Ba't pagka nagkaroon sila ng kaibigan, hanggang sukdulan, hindi sila iniiwan? Yan eh. Attorney Michael Poe yan eh. Di ba? Pwede siyang manahimik sa DSD. Ano pangalan ng lugar? Paano niya? Pwesto niya sa pangalan? GSIS. Di ba? Pwede siya manahimik sa GSIS. Pwede siya bumalik sa practice, pagpapractice niya bilang napakahusay na abogado. Pero bakit pinili niya makipag-wika nga panindigan na si VP Sara inosente? Iyon yung mga detalye na dapat makita ng ating mga kababayan. Ibig sabihin ho, kung titingnan natin itong si Marcos Jr. at si VP Sara, lahat ng dumidikit kay Marcos Jr. para siyang bulok na kamatis na kung sino mga didikit sa kanya nabubulok. Si VP naman, kahit sinong idikit sa kanya, nag-i-stand out. Idinikit si Sheila Sison, out of nowhere, biglang rebanded ang buhok. Diba? Idinikit itong kasama niya si Atty. Michael Poe, out of nowhere. Superstar. CJ Narvasa, kahit sinong pangalan ang nadikit sa mga Duterte, ganyan ho ang kinalalabasan. Sumisikat, minamahal ng taong bayan. Kaya ako, gusto ko na dumikit kay BP Sara. BP, padikit naman ako. Para kahit kaya paano, pumogi naman si PH Update, di ba? Yung tipong, pwede, pag dumikit ka kay BP, pupogi ka ha. Hindi ka tatalino, hindi ka gagaling. Pupogi ka lang. Pwede na yon. mga na Pilipino ay tumatanggap ng below minimum wage. So kung ganyan, anong maiipon mo na pera, no? Lahat ng kinikita mo, talagang mabilis lumabas 'yan. So talagang mas malaki ngayon yung mas dumadami ang mahihirap kesa sa mayaman. Kasi there's now more concentration of wealth dahil nga sa corruption. Ibig sabihin yan, yung taxpayers' money, imbis na mapunta yan sa mas maraming tao, napupunta sa mga kawatan. Basta ako, bilib ako kay Atty. Michael Poe, grabe. Ay bilib ako dito sa mga Duterte na to. Kahit ano pang sabihin nila, merong something dito sa mga Duterte na to pagka meron silang nakasama, 'di ba? Meron silang nakatrabaho, hindi talaga sila iniiwan. Bongo. 'Di ba? Bato de la Rosa. 'Di ba? Kahit sinong nakatrabaho ni Tatay Digong, kahit 19 kopong-kopong pa. Kanila, taas noon nilang sinasabi kahit na nakakulong sa daig si Tatay Digong, trabahante ako yan, naging kaibigan ko yan, naging kasama ko yan, once upon a time sa buhay ko. Inutusan ako ng mama na yan. Ba't mayroong ganun itong mga tao? Pero si Marcos Jr., pagka dito sa administrasyon na to, hindi. Diring-diri yung iba, di ba? Yung mga umalis sa administrasyon nila, laki ng pagsisisi nila sa pagiging tao nila na nakatabi man lamang yung bangag na yan. Pambihira. So sila yung talagang mas yumayaman. So yung agwat mo between the rich and the poor. Isa pang magandang halimbawa, Sorky Puloy. Kinulong na siya at lahat-lahat. Ginipit nilang kay OJ si SMNI. Bakit? Yung pagkakaibigan, yung ika nga talagang chiniris nila, kahit saan tayo magpang-abot, nakita ko yung prinsipyo ng mama. Hindi ko yan bibitawan. Pero si naman si Matibag, umamin naman siya. 'Di ba? Umamin naman siya na talagang hindi naman siya talaga Duterte all the way. Kumbaga nanalo si Tatay Digong, bigla na lang siya pumasok sa eksena. Kumbaga Trojan horse siya, Trojan horse. Malawak yan, yung Middle East. Di na nakapagsalita itong si Ma'am Cora Gil. Hindi, ramdam ko, lang ako na biglang napaisip lang ako yung tipong, grabe itong mga Duterte na to, no? Ibang klase. Maging tayo dito sa PH Update, ang tagal na nating sinusubaybayan si Tatay Digong. 2016, 17. Di ba? Okay, check nyo ho yung channel. 2017, nag-umpisa ho tayo mag-vlog.
gumawa ng reaction video. Yung mga kasama nila, yung mga nasa likod noon, hanggang ngayon sila pa rin. Pero si Marcos Jr., 3 taon pa lang siya sa Malacanang, lahat ng kasama niya inuud na. I mean, inuud yung sira, walang credibility. Di ba? Kinahihiya pa nila na nakatrabaho yung bangag sa Malacanang. Yung middle income mo, lumiliit. So kaya yung sinasabi ng, anong tawag dito, ng World Bank na upper middle class, ano lang yan, number lang yan, parang average lang na walang breakdown, no? Hindi nila bini-breakdown yung upper, middle, and low income classes. Kung ano na yung estado ng mga yon. So ang makikita natin ngayon, lumiliit yung middle income, tumadami yung lower income, tapos yung higher income tumataas din. So nagkakaroon ng malaking agwat yun. So kumbaga, malaking factor din dahil hindi naman talaga sinurvey kung ilan talaga yung nasa middle income na. Dahil sa yung mga mayayaman, tumaas pa yung kanilang mga kita. Maaring ito yung nakahata kung bakit tayo nandito sa level batay sa sinasabi ng World Bank. Hindi sa mataas ang kita nila, pero yung corruption matindi. So, baga hindi honest yung pagkukuha nila yung pag-earn nila ng pera, no. Yun yung nakakalungkot doon kasi yung mga honest workers mabababa ang kinikita, whereas yung mga dishonest officials yan ang kumakalap ng malaking amounts of money. Kaya yung maleta issue naging malaking issue yan sa Congress o sa Senate na hindi nila tinutuloy ang investigasyon dyan kahit na napakaraming witness na gustong tumistigo. Opo. Ma'am, dito naman po tayo sa nangyayaring impeachment. Bilang perspektibo nyo po bilang ekonomista, kasi maraming nagsasabi na yet to ano pa to yung conclusion nito kung meron bang mga ginamit na mali ang presidente na pera mula sa taong bayan. Pero kung susumahin yung mga sinasabi nilang involved na halaga ng pera, tapos yung sinasabing gastos din para sa pag-i-implement nitong impeachment trial na parang mas malaki pa ata imbis na kumpara doon sa involved na money. Ano po ang pananaw nyo po dito, Ma'am Cora? Actually, may pros and cons yan, no? Kasi yung impeachment, yung pro niyan ay nabibigyan ngayon ng boses ang vice presidente na matagal na nilang gustong tanggalin dyan. So 2 years na yung impeachment process na yan. Yung una, hindi natuloy, no? So kumbaga, nung time na yun, hindi pa rin nakapagsalita ng mahusay ang ating vice presidente kasi gusto niya, magbibigay siya ng defense niya pag sa korte na lang talaga. So tahimik siya most of the time. Ikalawa ay yung con naman, yung negative implication nito, yung sinabi ko kanina na malabo ang succession issue kasi gustong tanggalin ng ating Pangulo at ng Congress at Senate yung ikalawang Pangulo. Siya yung pinaka-popular ngayon, di ba? So magtataka kayo, napakataas ng trust rating ng ating vice presidente kumpara sa ating pangulo, pero siya ngayon yung tinutugis sa impeachment na yan. Ikalawa, yung ginagastos nilang pera, I heard it's about 25 million pesos per day just on the impeachment trial. Kung tatagal yan ng tatagal, napakalaking gastos ang ang naaaksaya, I wouldn't say naaaksaya, pero, parang magtataka ka, kailangan ba talaga yan gastusin na ganyang kalaki yung taxpayers' money, imbis na mapunta, so yun nga, sa pagpapatayo ng mga infrastructure at saka magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kasi nakikinabang lang dyan sa 25 million per day na yan, yung Senado. Diba? Kasi yung sweldo, yung mga ginagastos dyan sa during the hearing, sino lang ang nandyan? So konti lang ang nakikinabang sa perang yon na 25 million per day.
Opo, dito po sa epekto nga ng impeachment po, ma'am. Ito po ba ay wala po bang bansa sa buong mundo na may matatag na ekonomiya na hindi maapektuhan ng kanilang economy po kapag merong nangyaring kagaya nitong mga isyung kinakaharap ng Pilipinas? Pakiklaro lang yung Opo, question. kumbaga, halimbawa, may isang matatag na bansa, yung ekonomiya, tapos may biglang kagaya sa Pilipinas na nagkaroon ng sigalot sa mundo ng politika, nagkaroon ng impeachment laban sa ikalawang pinakamataas na Pangulo. Talagang maapektuhan ang ekonomiya kahit gaano pa katatag yan. Actually, binabantayan ko nun yung kay President Trump, no? Kasi bago siya naging presidente for the second term, marami rin siyang pinagdaanan na impeachment at saka maraming kaso na final against him. Parang parehong-pareho nga yung track nila ni Sara Duterte kasi ganun din ang ginagawa sa kanya ng mga kalaban niya. Kung anong ginawa ng Democrats kay President Trump, yun ang ginagawa ngayon kay Vice President Duterte. No? So, makikita mo nanghina rin talaga yung ekonomiya ng US kasi maraming kawatan sa Democrats eh. So, yung leakage napakalaki kaya mabuti na lang malakas ang loob nitong si President Trump. Nakaya niya na ma-overcome lahat ng mga challenges. 'Di ba, inattempt pa siyang ma-assassinate at by God's grace, hindi siya tinamaan sa ulo, no, kundi sa tenga lang. So lahat ng pwedeng gawin para tanggalin siya dun sa pagkakandidato niya na presidente, nangyari yun. Pero nanghina rin yung US economy at that time. Opo, and ang relasyon natin with other countries po ba, parang aabot ba yun sa punto na saglit lang, may gulo pa kayo, parang hindi best na maglagak talaga ng puhunan dyan. Kahit yung mga BFF natin na mga bansa dati, magkakaroon talaga ng agam-agam po yan, ma'am, or aantay na lang talaga na mag-stabilize po lahat. Actually, I think 2024 or 2025 ba yun? Nagsabi yung South Korea na hindi muna sila either magpapahiram or mag-i-invest dito sa Pilipinas on a bilateral basis dahil nga sa nakikita nilang nakakabahalang corruption. No? So, affected talaga yung foreign relations. Yung China, ang laki ng binaba ng tourism from China, no? Kasi dati sila yung pinakamalaking tourist arrivals, no, gagaling sa China. So affected talaga kasi iba-iba yung mga signals na binibigay. Ngayon, I think ang isang challenge sa ating gobyerno Puhunan dyan, kahit yung mga BFF natin na mga bansa dati, magkakaroon talaga ng agam-agam po yan, ma'am, or aantay na lang talaga na mag-stabilize po lahat. Actually, I think 2024 or 2025 ba yun? Nagsabi yung South Korea na hindi muna sila either magpapahiram or mag-i-invest dito sa Pilipinas on a bilateral basis dahil nga sa nakikita nilang nakakabahalang corruption. No? So, affected talaga yung foreign relations. Yung China, ang laki ng binaba ng tourism from China, no? Kasi dati sila yung pinakamalaking tourist arrivals, no, gagaling sa China. Naku, isa pa hong issue yan. Hindi lang China. Ngayong mga panahon na to, pati mga karatig bansa natin sa Southeast Asia, medyo ilag ngayon sila sa Pilipinas. Pagkatapos nilang mga mabalitaan, hindi lang yung ngayon di ba? Ang dami hong kalokohan na nangyayari ngayon dito sa bansa na to na kung saan hindi nagbibigay ng magandang imahe para sa ating bansa o para maging appealing sa mga turistang gustong magpunta. Halimbawa ako, meron akong pera, meron akong dalawang choices na bansa, punta ako dito, yung pros and cons, di ba? Parehas lang mura pagkain, mahal pa nga sa Pilipinas, parehas lang yung bayad sa, di ba, sa hotel o kung saan pa man. Diba, mapapaisip ka pambira, saan kaya ako pupunta? Doon na lang ako sa punta na lang ako ng Vietnam, punta na lang ako ng Indonesia, punta na lang ako ng Thailand. Diba, mag-ano lang ako, punta akong Pattaya.
Mga ganun eh. Ganun yung papasok sa isip ng mga kababayan natin. Anyway, bibitinin ko na ho kayo dito sa video na to. Gusto ko, panoorin nyo ho yung kabuuan ng ano na yan, itong si interview na yan, itong si Ma'am Cora Guidote. So, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Ingat po kayo lahat, ng lahat ng Pilipinas. Palakpakan natin itong si Ma'am Cora Guidote at saka itong si Attorney Michael Powa at siya, DZAR 1026 News. Isa sa mga pagkakatiwalaang network o YouTube channel ngayong mga panahon na to.